natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo na ikasampo na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kwipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, sa Iran, sa Ukraine, sa Russia at iba pang mga bansa upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Isama rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga nagpapasalamat at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Corinto ay ang Diyos ay matapat, kaya ang ating Panginoong Hesus ay pinatanggap na siya'y maging makasalanan na ipako sa krus, kahit na hindi siya nagkasala, ay ito'y para sa kaligtasan natin. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na maging tapat tayo at totoo at huwag manumpa, upang ang ating opo ay opo at ang ating hindi ay hindi. Sa makatuwid, nangailangan tayong magiging matapat at totoo sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo naging mga hipokrito, makasalanan, at dahil sa ating karupukan, tayo mahina at sumuway sa Diyos, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo na ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo
na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin naming kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbaligin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, nalilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang nagmamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong Kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatpatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay madayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo
na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong panunumpang pangako, bagkos ay tuplin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa inyong ulay, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpa na idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Salamat sa inyong katapatan sa Diyos. Kahit mahirap man ang pagpunta dito sa ating Basilica Minor at pamansang labanan ni Jesus Nazareno, kayo po ay dumadalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno kahit tanghali na panahon sana ng kainan. Ito yung pagpapahayag ninyo ng katapatan. Ang katapatan ay bahagi dapat ng buhay natin. Kapag tayo'y dibuto, kapag tayo'y nanalig sa ating Pong Jesus Nazareno. Kung tingnan po natin ang ating tema ngayon, ang ating tema ay tapat at totoo. Sa pagtingin po natin sa Biblia, kung tayo ay tapat, ito ay mayroon lang 52 times. Kunti lang po. Pero ang pagiging totoo, 333 times. Nang ibig sabihin dito, dapat tayo'y maging totoo. Sinasabi sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, sa pangalang sulat San Pablo sa Korinto, na tayo ay dapat magiging totoo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay bago na nilikha sa pamagitan ng ating Pong Jesus Nazareno. At dahil bagong nilikha, namatay ang ating Panginoon para sa atin, kailangan na tayo'y maging matapat sa Kanya. Dahil ibinilang siya ng mga Hudyo, na mga makamundo na nasa kasalanan kay pinako sa krus, yun ay para sa atin upang tayo'y iligtas. Kaya kailangan tayong maging matapat. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, verso 33 at 37, sinasabi ng Panginoon na huwag kayong manumpa. At sa versikulo 37, ang inyong opo ay maging opo at ang inyong hindi ay hindi, sapagkat kung alanganin, ito ay galing sa demonyo. Ang ibig sabihin dito, tayo ay maging tapat. Maging totoo. Kasi kuminsan sa ating buhay, mayroon tayong tinatawag na hipokrisiya. Ang hipokrisiya ay mula po sa salitang
Griego na ibig sabihin, nagkukunwari lang tayo, nagmaskara lang tayo. Halimbawa, nanumpa tayo na ito'y ating gawin. Pagkatapos ng panumpa, ang ating pinanumpaan na gawin, ibalik natin sa iba. O kaya nanumpa ng ganito, saksi ang langit, saksi ang lupa, saksi ang lahat. Sabi pa yun, hindi. Dahil ang langit, trono ng Diyos. Ang lupa ay tungtungan ng kanyang paa. Kung minsan, sabi natin, piksman. O yung iba magsabi pa, mamatay man. Hindi, marami na sanang namatay. Dahil hindi naman totoo. Sabihin na babagsak ang presyo ng bigas. Lalo pang tumaas. Presyo ng ganito, ganyan, ay kayang-kaya ng tao. Ay, hindi naman. At tataas yung sahod. Hindi naman. Kaya, ang sabi lang ating Panginoong Hesus, dapat tayo ay magiging totoo. Ang pagiging totoo, 333 times sa Biblia. Sa salita po ng ating Panginoon, Yesharot. Pero dahil tayo ay ang ating pong mga pagbasa ay nasulat po sa pamagitan ng luma na Griego, koinoko na Griego, ang pagiging totoo ay ilikrinia. Ilikrinia, para sa atin, yan ay totoo, yan ay tapat. Kasi kung minsan, sa mga nagnegosyo, sabi, tapat na ba yan? Tapat, pero hindi pala, hindi totoo. Kung minsan, hindi tayo tapat sa buhay. Marami pong mga pagkukunwari. Yung iba, kinukulayan nila ang kanang buhok para hindi lalabas yung puti. Yung iba, kung anong nilagay sa mukha para maging kaaya-aya. Yung iba naman, pinakulot yung mga buhok dahil hindi sila kulot. O kaya, yung mga kulot ay kanila ring inuunat. Wala tayong tinatawag na totoo. Dapat tayo maging totoo dahil tayo Kristiyano. Sa salitang Latin, dalawa po ang tungkol sa pagiging totoo. Probitas, ibig sabihin ng probitas, honest, tapat. Pero mayroon ding salita na veritas. Ang veritas ay totoo. Ito po yung elikrinia. Dahil sa Greek, sa Hebreo, dalawa din ang salita tungkol dito. Sa Hebreo may dalawa. Yung sinabi ko kanina, Yesharot, ito po yung totoo. Pero may iba na ikaw ay tapat at yun ay Yoser. Dito sa atin, dalawa din, tapat, totoo. Ang Yoser, yun yung tapat. Ang totoo, yun yung Yesharot. At ang ating Panginoon ay klaro po sa ating Ebanghelyo ngayon na huwag ka na lang manumpa. Dahil sa sinumpaan mo, hindi mo naman ginagawa. Yung mga mag-asawa nga, nanumpa, habang buhay, mag-ibigan. May paghihirap man o hindi. O sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Nako, hindi papatay. Nagsa kamilang bahay na. At sabihin pa, mahal naman kita, kay dinagdagan lang kita. Talagang hindi totoo, hindi tapat. At kung ikaw ay nasa posisyon, sinasabi ko kanina, nanumpa ka, ito'y gagawin na namin. Nakabihis ka pa, sa harap ng tao kung minsan. Pagkatapos, iriman mo pala yon, edi parang bula lang, binubula mo ang tao. Pinapasa-pasa. Anong klaseng tao tayo? Mga hipokrito.
mapagkunwari. Hindi natin inaamin ang totoo. Ang sabi ng ating Panginoon, dapat totoo ang ating Panginoon, totoo siya. Ibinilang siya na siya'y kagaya na makasalan, na ipako sa cross. Yan ay para sa atin, hindi siya nagkasala. Para sa atin yan. Sapagkat dapat lang tayong lahat ipako sa cross. Dahil hindi tayo totoo. Ang una sigong ipako ng cross, yung mga nasa pamunuan natin. Dahil hindi sila tapat at totoo. Kailangan natin na maging tapat at totoo sapagkat sinabi ng ating Panginoon Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 32, ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Paano tayo maging malaya? Kadami po nating mga pagkukunwari, kadami po nating hindi totoo sa buhay. Kadaming maskara ang ating isinuot at hindi natin ipinapahayag. Ano ba ang nasa ating puso? Ano ba sa ating isipan? Ano ba ang nasa ating kalooban? Na dapat ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay laging magpasya para lang sa atin. Ano ba ang tunay na dahilan dito? Ang tunay na dahilan dito ay dahil tayo ay hindi tumitingin sa pinakaibuturan, pinakamalalim na bahagi ng ating sarili na kung saan doon tayo pupunta at hanapin natin na doon pala sa kalooban natin, doon pala sa puso natin, itinanim na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin upang tayo'y maging totoo sa Kanya. At kung sabihin natin, ibigin natin ang Diyos, mahal nga natin siya at maging tapat tayo sa Kanya. At tayo nagmamahal sa ating kapwa, totoo rin tayo dahil nagpatotoo tayo sa pagmamahal natin sa Diyos. Pero hindi. Kung ano ba ang laging ninanais ng tao, okay naman yung may ambisyon tayo, mangarap tayo, nagnanais tayo. Hindi naman po masama yun. Ang masama, yung ikaw ay laging kumapit sa kasamaan at masama na hilig at sa iyong personal o makasarili na gusto. Na yun po ay hindi dapat. Dahil sa gusto lang ng ilan, itong ganyang gawain ay ginawa lang tayo na parang nakakatawa na parang circus. Dahil sa kung ano-anong nasa isip natin, naging para na lang paglalaro sa buhay. Hindi po dapat ganyan. Ang dapat po nating pag-isipan ay paano ang Diyos naging totoo sa atin. Ang Diyos ay totoo siya sapagkat sa kanyang pag-ibig, handa siyang mag-alay sa kanyang buhay. Siya'y nagbigkas ng kanyang salita. Ito'y nagkatawang tao. Salamat sa mahal na Birhen Maria. At ngayon, nag-alay ng buhay para sa atin upang tayo maging totoo at tapat. Pero, tayo Kristiyano lang sa pangalan. Hindi tayo naging tapat at totoo sa Kanya. Kaya makita ninyo, halimbawa sa mga palabas o kaya mga laro sa virtual na laro o kaya cyber games. Kuminsan ito'y hindi na totoo. Kuminsan makita ninyo sa apps, sa halimbawa lang sa Facebook, sa TikTok at iba pa, na kung saan ang iyong mukha ay maiba na. O kaya, parang yung mga pusa, mga aso, ginawa na parang tao. Hindi na tayo totoo. Hindi na tayo tapat. Panahon na tayo ay magpakatotoo. Panahon na tayo ay magpahayag kung ano ang dapat na magiging pagkatao natin. Imahin tayo ng Diyos. At bilang imahin ng Diyos na tapat at totoo hanggang kamatayan, dapat tayo rin ay maging tapat at totoo sa pagmamahal sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, sa pagiging matapat sa Kanya sa buhay panalangin, sa pagiging totoo tayo sa ating paglilingkod
na kung saan kinakailangan ng ating di kalidad na panahon para sa Panginoon. Ang tunay na pag-alay ng ating mga talento o dili kaya anuman ang natanggap nating biyaya sa Diyos, ito ay hindi para sa atin. Yan ay para ating ibahagi sa ating kapwa, pagpapahayag na ating pagbabahagi din sa Diyos. Mga kapatid ko, kung tingnan natin sa buhay natin, ang katapatan ng Diyos ay dapat rin nating tapatan sa katapatan sa ating sarili. Kasi mayroong iba, lalaki sila, hindi nagpakalalaki. Babae sila, hindi nagpakababae. Ganito ang kanilang buhay, hindi naman ganyan ang pinapahayag. Kailangan tayo na babalik sa Diyos. Sa salita pa ng mga Hebreo, Teshuvah, babalik sa Diyos. Upang sa ating babalik sa Diyos, atin pong mapahayag ang tinatawag na Yesharot, ang katotohanan na 333 times na sa Biblia, ganun po kahalaga at ito'y ating ipahayag sa ating buhay. Huwag na tayong maglaro-laro sa buhay na parang nanood lang tayo ng kung ano na games na ipasapasa ang ganito. Magpakatotoo tayo. Huwag na lang tayong manumpa. Magiging totoo at tapat lang tayo. Yun lang ang hiningi ng Panginoon. At ang katapatan ay dapat may payag sa ating buhay na Kristiyano tayo 24 oras, 7 araw sa isang linggo. 24/7. Kasi kung minsan Kristiyano lang tayo sa loob ng simbahan, sa loob ng basilika, sa loob ng mga chapels, pero sa labas, anong nangyari? Maraming bisyo, naglalasing, nagdodroga, nagsigarilyo, nag-vape, mahalay na mga bisyo, o mga kung ano-anong mga panglilinlang, panglalait, o dili kaya ang pagiging tao na kung saan hindi na naglalakad sa matuwid na daan. Panahon na ating tingnan ang ating sarili na ang Diyos mismo ay naging atin at siya ay naging buhay sa atin sa pagitan ng ating Panginoong Hesus at ngayon pinadala sa atin ng Espiritu Santo upang tayo gabayan, upang tayo subaybayan, upang ipahayag sa atin na tayo ay binigyan ng kandilit kalinga ng Diyos kahit na siya'y nandoon na sa kalangitan, sapagkat nasa atin ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu upang tayo rin ay magpahayag ng Kristiyano, buong-buo Kristiyano sa diwa, sa gawa at sa ating buhay. At tayo'y laging matapat sapagkat ang ayon pa sa Salmo ngayon, sa ating Salmo 102, ang Diyos, banayad siyang magalit. Lubos siya sa pag-ibig. Kaya dapat maging matapat tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at lubos para sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, dapat tayong maging tapat sa Kanya. Dapat tayong magpatotoo upang tayo maging tunay na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na siyang tapat sa atin at naway siyang maghari sa atin. Siya ang ating buhay na nagbibigay buhay na ganap at ikasya siya. Siya ang ating saysay at siya ang ating kahulugan sa buhay. Naway siya nga ang ating liwanag sa panahon at bawat panahon anuman ang mga pinagdaanan sa buhay natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-ugali ang wagas na pagtalikod sa kasalanan.
Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating pagnanais na isa buhay ang ating pananampalataya at atin pong itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hiniling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Tanggapin ninyo, O Diyos namin Ama, na kayanan namin alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at anak mula sa aming anin. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaningan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kahanang loob. Ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong sa iwas tong lubos siya ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na manghel si siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlayan, may pag-asang sila muling mabuhay. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanglang kita. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari, minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan, nito ay iyong panawagan. Nalimutin ang sarili, buong layang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kay gaan, agkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus ko, minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong kapanatagan. Tanan kong dusa at hinahil, lubos na napaparam, pagkat ito'y kaparaanan ng mag-uugnay sa atin na kapwa mag-iibigan. 'O
pagkain at inumin ng napapagal. Pagdurusaman ang iyong kalis, kapanaginihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain at inumin ng napapagal. Pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may huli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapananganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalugdan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church na siyang pagpapahayag ng inyong pagmamahal sa ating Panginoon. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, nakiisa sa atin, at narito, naway ang Diyos ay magpapala sa mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Tapat at totoo, ganon ang tatak ng tunay na Kristiyano. Ang Diyos ay matapat sa atin, dapat maging matapat at totoo tayo. Ngayon na po ang basbas. Ngayon po namin itaas bagya, magibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Isus Nazareno, inayagos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan, lalo na para sa ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa iyo na aming walhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayking taglayin kapitbahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo na katingalan ay salisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, at